Praise the Lord. Ang ganda ng ating pong topic ngayon at I pray that all of you ay bukas ang inyong isipan at puso at maging sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating pong FB Live. Ako naniniwala na kasama namin kayo dito sa sanctuary, even though na wala kayo dito, your spirit is here. And naniniwala din ako that the same anointing will going to manifest in your lives as you listen carefully to the Word of God. Praise God. Ang ating pong pag-uusapan kasi ngayon about standing firm, you are unshakable. Say, you are unshakable. Okay, bagamat hindi kayo masyado magkakatabi ngayon, pero pwede ka naman bumati sa kasabi mo sa kaliwat kanan mo, you are unshakable. You are unshakable. All right. Lagi nating isipin ito, kung ano ang nakalagay sa Biblia, yun po ang natutupad. Kaya nga, ito po ang ating pong daily instruction sa buhay. We cannot live without the Word of God for your information. We cannot succeed in life until eternity if we don't have the words of God. So let us open our Bible now in the book of Hebrews chapter 11, verse 25 to 29. This is very, very important. Okay, read with me. Be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger, we will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. He's talking about Jesus. When God spoke from Mount Sinai, His voice shook the earth. But now, He makes another promise. Once again, I will shake not only the earth, but the heavens also. This means that all of creation will be shaken and removed so that only unshakable things will remain. Remember that word, only the unshakable things will remain. Since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. For God is a devouring fire. God will be the one to bless His word. Everybody said again, unshakable kingdom. Kung tatagalogin ko po yung verse 27, sabi niya, ang mga salitang binsan pa ay malinaw na nagsasabing alisin ang mga nilikhang mayayanig upang manatili ang mga bagay na di mayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. So, we receive that kingdom that is unshakable. And there are so many kingdom here on earth. Alam natin yon, the kingdom of Saudi Arabia, lalo sa Middle East, puro kingdom. Maging sa iba't ibang bansa, hindi man kingdom ang tawag sa kanila, but they are also kingdom dahil they are ruled by the presidents. And I want you to understand this, na since na tayo po ay nasa kingdom of God, because there is only one unshakable kingdom, and that is the kingdom of God. Dahil ang sabi ng Bible sa Matthew chapter 24 verse 35, heavens and earth will pass away. So, kung ang langit at ang lupa ay mawawala, ano yung mananatili? Remember, only the Creator will remain. And if you belong to that Creator, who is our Lord Jesus Christ, you will remain forever and ever. Praise God. Now, sa panahon po ito, lahat ng kingdoms ay na-shake because of the COVID-19. You know that. Na-shake ang Amerika, na-shake ang Canada, na-shake ang Middle East, na-shake pati na ang Europe, even sa buong Pilipinas, na-shake po tayo. At ang tawag po dito ay pandemic. And because of that situation, ay nagpapatunay lamang na there is no certain or established kingdom. Everything here on earth is uncertain. Hindi po kailanman pwedeng manatili ang bagay sa mundong ito.
Dahil ito lahat ay temporary lang. Even our very own life is just temporary. Temporary lang po ito. And because of that, mayroong good news dyan na tinanggap natin ang kaharian, hindi mayayanig, and that is unshakable, which is the kingdom of the living God. Maraming mga sufferings na nagaganap sa ating pong paligid. Listen carefully please as I talk to you with personalized talk. Sa situation ng buhay, napakahalaga na alam natin ang ating nilalakaran. Maraming mga tragedies na nagaganap. Maraming mga problemang nagaganap. Na pagkagising mo sa umaga, may problema sometimes. Ang say mo sa buong maghapon, sa gabi ay may problema. So bakit kaya nangyayari ang ganito mga bagay? Because here on earth is always full of tragedies. Ang mga tao ay nagkakaroon ng matinding takot. Yung mga multi-billionaire, bumagsak ang kanilang mga stocks at ngayon ay nangangamba pa rin at some of them nagpakamatay na. Alam nyo, marami ding mga problema sa iba't ibang companies at maging sa mga pamilya. Lahat ng to ay nangyayari. Ngunit, if you know your stand sa ating Panginoon, then you will surely survive. People who do not have Christ as their solid foundation are easily entangled by the enemy's schemes. At alam natin, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for no one can lay any foundation other than the one we already have, and that is Christ. If ang foundation ng isang tao ay earthly foundation, then he or she will surely collapse. But if your foundation is Christ, you will surely stand. Kung ang pundasyon ng buhay mo ay si Kristo, tiyak ikaw ay makatatayo. Ikaw ay tiyak na magtatagumpay. Listen carefully. Ang sinabi din ng Romans chapter 8 verse 31, what shall we say then? Says these things. If God be for us, who can be against us? Ito yung maganda. Kung si Kristo daw ang kasama natin, sino ang pwedeng makatalo sa atin? If God is for us, who can be against us? Pero may good news po dito. Romans chapter 8 verse 9. Sinabi niya diyan na only those people who are in Christ will surely stand. Bakit? Sila yung mayroong espiritu ng Diyos na buhay. Could you please put that one? Romans chapter 8 verse 1. Napakahalaga nito na kailangan natin makita bakit kailangan lahat ng tao ay magkaroon ng Kristo sa buhay. Are you following me? Of course, hindi kayo masyado makasagot kasi nakatakip ang mga bibig po ninyo. Pero pag ako'y may kausap sa internet o kaya sa Zoom, ay nakamute lahat sila. Parang kayo ngayon, nakamute din. Gaganon lang kayo if ever you understand me, okay? Okay lang ba kayo? Ayan, with sound pa. Ilagay mo nga yung Romans chapter 8, verse 9, please. Tingnan natin yung sabi ng verse 9 dyan. Okay, go. But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. Sino dito mayroon pong Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay? Okay, so you are controlled. Ang sabi niya dyan, and remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Do you belong to Christ? Bakit kay Kristo kayo? Dahil nasa inyo ang kanyang Holy Spirit. Bakit pumasok ang Holy Spirit sa buhay ninyo? Because you accepted Him. Tinanggap nyo siya.
Kaya ang sinabi niya diyan, remember, alalahanin ninyo doon sa mga taong walang espiritu ni Kristo sa kanilang buhay ay hindi kabilang sa Kanya. And who is Jesus? He is our King. Yes? Siya ang ating hari, tama ba? And because He's our King, we belong to His kingdom. At never na natalo si Christ. Namatay siya, muling nabuhay, and He reigned forever and ever. We belong to Him. Kaya hindi ka pwedeng maging talunan. Hallelujah. Parang walang thumbs up doon. Okay. So hindi ka magiging talunan. Okay? Kaya ang sabi nga ng Romans chapter 10 verse 17, 10 verse 13, may mga pagsubok sa buhay. Pero tandaan ninyo God allowed us to experience trials. Trials is okay. Normal po yun. If you don't have any trials, you'll become abnormal. You will not grow in knowledge. You will not grow in faith. God allows us to experience trials and hard times for a season. Pansamantala lang po yun. That is to overcome fears, develop strong faith, and to grow closer, say closer, and to grow closer to the Lord and have deeper relationship to our God. Kaya itong mga situation, itong mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, lalo tayong lumalapit sa Diyos because we knew He is the only God who controls everything and who could give you more favor. Siya yung magbibigay ng pabor sa buhay mo, at matapos kang magkaroon ng pagsubok na nagtagumpay ka, then you will be a living testimony to many people. Magiging good testimony ka. Sino dito nakaranas ng iba't ibang mga pagsubok? Raise your hands, please. Sabihin natin, normale. Bakit sabi nga niya sa mga Italian, normale? Kaya normal po yon kasi part yan ng growth. Ang mga bata, nung sila isinilang sa mundong ito, hindi po yan nagsasalita at hindi po yan naglalakad-gagad, kundi sila nagsisimulang gumagapang. Binubuhat muna, nagpapabuhat, pagkatapos gumagapang, then lumalakad, then nadadapa. So, the same with us. Sa kingdom of God, for you to grow and become more stronger part of His kingdom, may mga pagsubok na inilaan. Nandiyan na po yan sa Bible. Kaya may mga hard times sa buhay. Question, masaya ba kayo pag may pagsubok? Natural, hindi. Lahat ng pagsubok, hard time ang tawag po dyan, mga kapatid. Lahat ng pagsubok, hard time. Hard yan. Ibig sabihin, hindi masarap. Hindi masaya, mga kapatid ko. Pero tatandaan nyo lahat ito, mga kapatid. Pag may mga pagsubok kayong dinaranas, mayroon ang sinabi ang Diyos, mag-rejoice ka na. Bakit? Another maturity level ang iyong mararanasan. Don't ever say, ayaw ko na. No, kundi face the problems. Pag hinarap mo yan, then you will overcome. Pag yan ay tinakbuhan mo, pagbalik mo, yun pa rin. Di ba? Yun pa rin. Pero pag nakakaranas ka raw dyan, rejoice na. Praise God. So now, let me start. Just, hindi pa ba nagsisimula, Bishop Art? Introduction lang po yun. Okay, so God can turn our negative outlook on fear to a positive one. Ano man ang situation natin, God can turn our negative outlook on fear. Maging sa mga negative na yan. Tatandaan ninyo, likewise displays His amazing power in any circumstances. Kasi, paano malaman na nagtagumpay ka kung wala kang naging opponent? Paano nagsabing lumago ka kung wala kang pinagdaanan na pagsubok? Pero, mayroong word si Lord John, He can turn our negative outlook on fear to a positive one. Kaya niya yun.
Now, let me give you some of the example natin dito, si Christ. Number one, Jesus rebuked the wind and the raging waves. Paano nangyari yon? Luke chapter 4, verse 22 to 24. Ito yung istorya na si Jesus at ang kanyang mga kasama, nag-tour sila, nag-preach sila kung saan-saan nag-minister. At nung sila ngayon ay nakaranas ng mga milagro na yon, pinagaling ang maraming mga may sakit. Then, gusto ni Lord naman na magpahinga, kaya nung sila ay nagbabangka na, papunta naman sa iba yung lugar, natulog siya samantalang tumatakbo ang bangkang sinasakyan. Ano ngayon na nangyari? Guys, sila sinalubong ng matinding alon. Matinding hangin. Nang sabi ng Bible dyan, halos mapuno ng tubig ang bangkang sinasakyan. Nag-iiyakan ang kanyang mga kasamahan. Tatandaan nyo ha, yung mga kasama niya, sanay na sa pangingisda. Pero nung sila po'y nangamba, ibig sabihin, very dangerous yung kanilang hinaharap na unos. Samantalang si Lord, sobrang sarap ng kanyang tulog. Ganyan talaga pag napapagod, ang sarap matulog. May natutulog ba dito? Okay, walang pagod. Guys, ginising siya ng kanyang mga disciples. Sabi niya, Lord, gumising naman kayo. Lulubog tayo. Pagkagising niya, ano ba? Iniisturbo niyo ako eh. Lulubog na nga tayo eh. Kaya namin kayo ginising. Then tumayo lang siya, inistop lang niya ang hangin. Tigil! Ay pagkasabing gano'n ni tigil sabi ng mga tao, mga kasama niya, ano to? Nagsalita lang siya, tigil, tumigil. Tingnan niyo the disciple went and woke him up, shouting, Master, Master, we're going to drown. Malulunod na tayo, lulubog tayo. When Jesus woke up, he rebuked the wind and the raging waves. Suddenly, the storm stopped and all was calm. Dumadaan ba kayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay? Na smooth ang sailing mo, smooth ang paglalakbay mo, ang sarap ng gising mo. Dumating yung time, mayroong kaagad circumstances ka nakaharap. Natakot ka bigla. Tatandaan mo, may character si Christ. He stay calm. Sabi mo ngayon, kalma lang. Alam niyo ba na yung mga tao na hindi kalma sa iba't ibang sitwasyon nila, nagpapanik, hindi nakakaisip ng maganda ho yan? Sabi naman natin, relax lang. Kapag ikaw ay relax, makakaisip ka ng maganda. Pero kapag ikay nagpapanik, magsasalita ka na negative, lalong nagiging negative ang situation. Negative na nga sitwasyon, negative pa masasabihin mo, ay baguhin mo naman. Yun ang nangyari, Master, Master, we're going to drown. Malulunod na tayo. Pero si Lord, relax. Gumising siya. At ang sabi niya, He rebuked the wind and the raging waves. Ano sinabi lang niya? Tigil! Ni-rebuke Alam niyo, ang kalmadong tao, laging positive ang iisipin niyan. Pero yung tao na madali pong magpanik, negative ang sasabihin niyan. Kaya sabihin natin muli, be positive. Come on, be positive. Kalma lang. Ayan. Kaya siguro, lalo nagalit ang hangin, natuwa yung hangin, nung natakot ang mga disciples. Natatakot lamang ang mga tragedies na yan if you remain calm. Okay? Kaya Jesus rebuked the wind and the raging waves. You can also rebuke the situation at sasabihin mo, in Jesus' name, tigil!
kung mayroon kang kasama na nagwawala, sasabihin mo lamang, tigil! In Jesus' name, tigil ho yan. Naalala ko Sister Divine dito biglang mayroong nagwala na may karga. Abi sinabi lang niyang, tigil! Abi tumigil na-stuck. Kahapon, nasa ano po ako, is it yesterday? The other night, ako may mentoring sa mga taga Middle East. So, nandun kami sa Zoom meeting. Suddenly, may nagtanong sa akin, ano kaya yung situation ko, Bishop, sa ganito pong nararamdaman ko? Ako kasi po ay lagi masakit ang likod at masakit ang ulo ko. Tanong ko lang, ikaw ba'y nakakita ng multo? Sabi niya, hindi po, pero anino ng isang parang kulot na tao. Yan. Sige, pikit. Yan, sabi ko, pinag-pray ko. Through internet lang. Abay, biglang nag-react. Gumano ka agad. Sabi ng mga kasama niya doon, in Jesus' name. Sabi ko, kalma lang. Through Zoom, sinabihan ko lang, sino ka? Joseph! Yan. Alam nyo, yung mga tao na nakakaranas ng gano'n, parang, ano nangyayari? Kasi kargado yung babae na yon. Pero praise the Lord, relax lang ako. Okay? Joseph, anong ikinamatay mo? Bigla nagsalita yung spirit. Nasagasaan ako. Ayun, nasagasaan. Okay. Pagod ka na? Opo. Sige. Kailan ka pa dyan? Tagal na. Bakit ka pumasok? Sisirain ko ang buhay niya. Kita nyo? Lahat ng spirit na yan, gustong sirain ang buhay ng tao. So yung tao nakarinig, sila magpapanik. Pero I am relaxed. Sinabi ko lang, okay, ipagpipre kita at ikaw ay alis sa kanyang katawan. Okay? Tapos pinatanggap ko lang kay Lord yung spirit. After that, nagpasalamat pa. Sabi niya, salamat po. Tinatawag na ako ni Jesus. Okay, makakaalis ka na. Ano sabihin mo ngayon? Salamat po. Umalis na, biglang gumaling yung babae. Sabi niya, okay na po ako. Praise God. Yan ang ibig kong sabihin. If you stay calm, may miracles na nangyayari. Kapag kalmado ang paligid, kalma ang tao. Pag may naguguluhan, naapektuhan ang tao, stay calm. Remember, you belong to the unshakable kingdom. Pag sinabing unshakable, hindi ka naapektuhan dahil kalmado ang mismong tinatayuan mong Diyos. Kalmado ang Diyos. At siya ay nandiyan para ingatan ka na nagtitiwala ka sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ng Panginoon. So, the disciples were so amazed on what was happened. Na-amaze sila Okay? Bakit? Biglang tumigil ang unos at malakas na alon. Number 2, si Paul. Paul never give up. I'm telling things to you kasi ang natin pong topic ay unshakable, di ba? Si Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 11. Isulat niyo yan kung kailangan yung isulat kasi mahalaga na ito ay inyong masubaybayan sa buhay. Alam niyo, by the way, reminder ko lang kayo, if ever you go to church, see to it na nag-take note po kayo para may marireview po kayo at the same time may share niyo din po sa iba yung mga notes na inyong napapag-aralan. Okay. Paul never give up. Hindi siya nag-give up. Sino ba si Paul? Si Paul ay isang dating persecutor ng ating Panginoon at ng mga disciples. At hanggang sa siya tinawag ng Diyos. Tingnan nyo mula sa mamamatay tao, mula sa persecutor na tao, pinipersecute niya ang Diyos pati na mga disciples ng Panginoon. Pinapahuli niya hanggang sa siya mismo ay tinawag ng Diyos. Ang Lord pala, maski na napakasama isang tao, kaya kanyang baguhin at kaya kanyang gamitin. Naniniwala ko, lahat kayo nakaharap ko ngayon dito, J1 family,
Ano man ang kalalagayan ninyo, si Lord talaga ang dumampot sa inyo para kayo ay gamitin niya para sa kanyang kapurihan. Yes? Now, because of that, si Paul nakaranas ngayon ng matinding persecution. Una, in his message, he described the hardship that they experienced. Dinescribe niya ang kanilang mga na-experience. Na-experience niya ang kanyang hardship in serving God. Nahirapan siya pero masaya siya. They live in constant danger of death. Sabi niya, lagi na kaming nasa danger of death. They were pressed down by troubles on every side. Talaga namang matindi, kaliwat kanan ng persecution. They were perplexed, hunted, and knocked down, but they never gave up. Yan si Paul. Hindi siya kailanman nag-give up. Dahil alam niya, his life here on earth ay temporary lang. Kaya tatandaan ninyo, temporary ang buhay. I'm now 57 years old and I'm turning 58 sa August 18. Invited po kayong lahat sa inyong mga tahanan. Online celebration. 57 years old. 57, I'm turning 58. Nagsimula ko sa paglilingkod, itim na itim ang aking pong buhok. And now, my hair is salt and pepper. Yan. At alam niyo ba na iba yung lakas mo noon sa ngayon? At sometimes na pag-uusapan namin, Sterling, natanda na tayo. Hanggang kailan pa kaya ang buhay? Bakit pumapasok yun sa aming isipan? Sino minsan po nag-iisip ng gano'n? Yung nag-iisip siya ng... Pero I'm not negative, kundi napag-uusapan lang yung realidad. Alam nyo guys, ang nakita ko, pansamantala lahat ang buhay. Kasi even the man and woman of God in the Old Testament, nakausap pa nga ang Diyos, namatay eh. O hindi mamamatay tayong lahat. Tama ba? Ngayon, hindi yon ang pinakadilema ng buhay. Kundi ang titignan natin ngayon ay kung anong ginagawa mo habang ikay nabubuhay para sa ikapupuri ng ating Diyos. Since our life here on earth is just temporal, ano ngayon ang aasahan mong buhay sa mundong ito? Gusto mong maging sikat? Ang dami ko nang kilalang mga tao na sobrang sikat at mga artista na nabalitaan natin sa Amerika at maging sa Pilipinas. Hinahangaan, nagtitilian ang mga tao pag nakita yung mga artistang yon. Where are they now? Nandudun na saan? Nasa libingan na. Wala na. Yung iba naman ay pingkaw na maglakad, ganun na lang. Never kayong matitinag sa mundong ito. Ang point ko, huwag kang patutukso na ikaw ay magmalaki, na mas magaling ka sa iba. Dahil darating yung time, ikaw din ay mawawala. Mas maganda na pag-alis mo sa mundong ito, pinag-uusapan nila ang buhay mo na ang pinag-uusapan ay magagandang bagay na ginawa mo sa ikapupuri ng ating Panginoon para gayahin ka at sila din naman ito masatag sa pananampalataya dahil nakita ito sa iyo. So guys, sinasabi ko ito sa inyo ngayon sapagkat life is just temporal. Even si Abraham, namatay siya at the age of 175. Hindi ako nagkakamali. Namatay din. Even sila Peter, nakausap ang Diyos, namatay din. Pero hindi kasi dito ang buhay. Ang tunay na buhay ay buhay na walang hanggan. Patalastas lang po ito. Please open your Bible. If your Bible with you, patalastas lang po ito ha. 2 Corinthians chapter 5, beginning verse 1 up to 8. Basahin lang natin to. Para alam ninyo kung ano ang buhay.
Ito pong katawan natin ito ay tolda. Tolda lang po ito. Okay, basahin natin. Okay, go. For we know that when this earthly tent we live in is taken down, itong earthly body, that is when we die and leave this earthly body, we will have a house in heaven. Anong meron tayo? House in heaven. Ano yun? An eternal body made for us by God Himself and not by human hand. May ginawa pala si Lord na katawan doon sa langit na hindi ito gawa ng sinuman. Verse 2. Yun daw ang pupunta natin. We grow weary in our present bodies. Ito, napapagod to eh. And we long to put on our heavenly bodies like new clothing. Yan. For we will put on heavenly bodies. Sabi natin lahat, heavenly bodies. We will not be spirits without bodies. Kaya, ito palang katawang ito ay earthly tent, nakatira dito yung ikaw, yung tao. Ito yan ha, nakatira ka dito. Pag nasira ng katawang ito, aalis ka na. At pagdating mo sa langit, papalitan ka ng bagong katawan. Ang tawag doon ay heavenly bodies. Okay, sabi niya, while we live in these earthly bodies, we groan and sigh. But it's not that we want to die and we get rid of these bodies that clothe us. Rather, we want to put on our new bodies so that these dying bodies will be swallowed up by life. So, yung palang pag-asa natin bilang earthly kingdom, okay, ang tawag ngayon natin dito ay nasa mundo tayo ngayon dito, earthly life. Pero pag alis natin dito, we have a body in His kingdom na hindi na masisira kailanman. Kaya pala, ang sabi ng Lord, once again, I'm going to shake the things that can be shaken will be removed, and the things that cannot be shaken will remain forever and ever. Kaya mga minamahal, kaya tayo naglilingkod ngayon sa ating Panginoon, naniniwala po ako na ang inaasahan po natin ay ang buhay na walang hanggan na inilaan ng Diyos sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Kaya ito, mayroon itong expiration. So, huwag kang malulungkot. Pagtanda mo, mawawala ka rin sa mundong ito. Kasi ang katawang yan, talagang babalik yan sa lupa. Kaya yung heavenly kingdom, mayroong heavenly bodies na inilaan si Lord para sa atin. Kaya hindi raw po tayo espiritu. Sabi niya ng verse, kung balikan mo yung verse 3, hindi raw po tayo espiritu na umalis sa katawang ito at wala ng katawan doon sa langit. At tingnan niyo ulit, for we will put on heavenly bodies. We will not be spirit without bodies. Kaya may katawan ka doon. Amen. Ayan. Kaya magkakilala tayo kasi kung puro na lang tayo spirit, di tayo magkakahulan pagdating sa langit. Ikaw pa yung nakaupo doon sa doon sa tabi ni ng tabi ng poste? Ikaw pa yung nandoon sa harap? Kaya tayo po ay meron po mga katawan talaga, magkakakilala tayo. Naman, mas lalo kang gumanda ngayon, dati kulubog ka na. Di ba? Oo nga. Laging ako nagpapabelo eh. Nawala din nasira din this earthly body will surely collapse. Pero enjoy your body now. Enjoy nyo pa rin yan habang nandito pa rin tayo. Amen? Parang, sino pang gustong humabang buhay? Raise your hand. Sino pang ayaw, Bishop Art? Gusto ko pa makita mga kapwa-apuan ko. Pero please, naalala ko ang mother ko, lagi na nag-pray. Ang prayer niya sa akin, prayer niya, sabi niya sa akin, gusto ko ay hindi ako mamatay. Sabi ko, hallelujah. Pero hindi po namatay yung mother ko.
Physical lang ang kanyang namatay, ang nawala, pero ang kanyang kaluluwa ay nasa piling ng Panginoon, na ngayon ay napakaganda ng kanyang katatayuan. That is our hope. Amen. Are you listening to me? Okay, now, so si Paul ay hindi nag-give up. Kaya sabi mo sa kaliwat kanan mo, don't ever give up. Okay, now, number 3, Paul, no amount of fear, not even death can stop him. Ito maganda. Si Paul, wala daw pong katakot-takot. Walang amount of fear sa kanya. Walang halaga sa kanya yung takot, pati kamatayan. Walang halaga sa kanya yun. Bakit? Sinabi niya dito, Philippians chapter 1 verse 21. Sinabi niya doon, for me to live in Christ and to die is gain. Kung ako man ay mamatay para kay Kristo, ako ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Sinabi din ito sa Galatians chapter 2 verse 20. Sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life now that I live in Christ who gave himself up for me. Ako'y namatay na katulad ni Kristo. Kung ako may nabubuhay ngayon, ang buhay ko ngayon ay nabubuhay para lamang sa aking Panginoon. Kaya guys, ito ang tunay na buhay. Habang nasa mundo kang ito, mamuhay ka sa gusto ng ating Diyos, hindi yung sa gusto mo. Yes? Kaya, sabi nga niya danay, no amount of fear, not even death can stop him. Kasi alam niya, ang buhay niya ay para kay Lord lang. Yes. And number 4, we stand in the grace of God that sustained them. Ito yun Si Lord talaga ang nagsusustain ng ating pong buhay. Pwede ba doon lang tayo magtiwala? Sa mundong ito, ang pinagtitiwalaan mo ay pwedeng magbago yan. Pero ang tao na sa Diyos umaasa, hallelujah, ang Diyos ay hindi nagbabago because He is the King of Kings and the Lord of Lords, and His kingdom reigns forever and ever. His kingdom is unshakable. Sino muli ang belong sa unshakable kingdom? Say, I belong to the unshakable kingdom. At ang lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Kaya please understand, biyaya ng Diyos ang tao'y magkaroon ng relasyon sa Kanya. Biyaya ng Diyos na ikaw ay piliin niya. Biyaya ng Diyos na ikaw ngayon nabubuhay. Biyaya ng Diyos na ikaw ay magtagumpay sa lahat ng pagsubok sa buhay. Now, how to apply what we have learned today? Paano ba natin ito i-apply sa buhay? You belong to the unshakable kingdom, yes? Parang wala na akong kausap. Are you belong to the unshakable kingdom? Okay. So our positive outlook on our fear of the Lord will help us to stand firm in all circumstances. Ang ating daw pong pananaw, positibong pananaw sa ating banal na pagkatakot sa Diyos ay siyang tutulong sa atin na tayo po'y titindig, magtatagumpay sa lahat ng mga circumstansya sa buhay. So, how can we become positive in our outlook? Sino po dito ang nagpapaganda? Raise your hands. Meron bang? Ayan. Sino nagpapaganda dito? Ako lang? Sino mga nagpapaganda dito? Okay. Normal po yan. Kaya kayo nagme-make up mga babae, pero matipid kayo ngayon dahil kayo po ay lagi naka-face mask. Okay. Okay. Gusto nyo lagi na presentable kayo. Tama ba? Yan. Yan ang tinatawag na positive outlook. Lagi kayo, sino nagsalamin kanina bago pumunta dito? Ako din, nagsalamin din. Lahat tayo. Okay. So, how can we become positive in our outlook? Pagdating sa Christianity, sa ating Christian life, para magtagumpay sa mundo ito, number 1, always remember Jesus Christ. Alalahanin mo lagi si Jesus Christ sa buhay mo. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 8 to 9,
When we experience suffering, we can remember that Christ Jesus suffered too, and His suffering gave us freedom. Ang maganda nito, yung mismong paghihirap ni Kristo ay nagbigay sa atin ng matinding kalayaan. Kaya we have to be thankful to the Lord sapagkat every time na maalala natin yung kanyang sufferings na ginawa para sa iyo at para sa akin, yun ang siyang magpapatibay na you are being loved and for your eternal life. And I'm happy about that. Kung si Christ ay namatay at nanatiling patay, useless ang ating pag-uusap dito. But Christ suffered for you and me. He died and He rose from the dead. That's why we are fully secured. So always remember Jesus Christ in your life. He is in you and He will go with you wherever you go. Bakit? He is your King. Everybody say, Jesus is my King. Okay, number 2, connect with God in prayer. Always communicate with your King so that you could learn His direction. Huwag kang mabubuhay na hindi ka lagi sumasangguni sa iyong Diyos. Kailangan mo lagi ang direction niya at ang Biblia ang magbibigay sa iyo ng daily instruction sa buhay. Kaya hindi ka lang mabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita ng Diyos. Lagi kong inuulit-ulit yan. Man shall not live by bread alone but by every word that proceeded out from the mouth of God. So, connect with God in prayer. Isaiah 25 verse 4. Spend time with Him even in fasting. Kaya tayo po ay nagpapas po tayo mga kapatid. Ang fasting po natin ay 24/7. Ibig sabihin ay ang buong J1 people worldwide ay nag-aayuno po ngayon at ito'y abutin po natin ng 80 days. First 40 days, for example, dito sa Pilipinas, ang mga taga Batangas, Maine, ay every Friday nagpa-fasting. Mayroon po yung tinatawag na oras, 6 to 10, 6 to 2, mayroon 10 to 6, at ano ba yan? 2 to 10, ayan. Basta every 8 hours po yun. May nagpa-fasting po yan. At yung mga taga-iba't ibang bansa, taga-iba't ibang probinsya, taga-iba't ibang bayan, ay iba pong araw po sila. Kaya we are in the fasting day. We are communicating with God. Kaya always remember, connect with God in prayer. Connect with God in prayer. Even in the strongest storm, God is our stronghold. We will keep us from crushing and raging winds every time we call upon the name of the Lord. Kaya tingnan nyo, yung mga disciples, nung nakikitan sila'y lulubog na, they call upon the name of Jesus, Master, Master, help us. Kaya wag nyong sasabihin, hindi nyo kailangan ng Diyos. You need God. He knows the end of the beginning. Alam niya ang katapusan ng simula. Kaya secured ka kay Lord. Amen. Number 3, sing praises. Awitan mo ang iyong hari. Sambahin mo siya. Psalm 142, verse 4, letter B up to 7. We need to devote time not only to worship, but even to our study and meditate the words of God day and night. Even in the midst of the hard times, we can glorify God and His Word will speak to our resentment. So ito yung naalala ko. Every time si David ay meron siyang problema, he worship God. He meditate on God. Kapag siya naman nagtagumpay, he worship God and he meditate the words of God. Lahat ng angle ng buhay niya, he always call upon the name of the Lord. Kinaalala ko yung kinanta ni David sa Psalm 16, beginning verse 7 up to 11. The song like this: I will bless the Lord who guides me. Even at night His word instruct me, and I know He's always with me.
I will not be shaken. No wonder my heart filled with joy, and my mouth shout His praises. My body rests in safety. I will not be shaken. My God has shown the way. His power filled me up. He's always on my side. I will not be shaken. My God, my solid rock, my firm foundation. In Him I stand. I will not be shaken. I will not be shaken. Yun yung mga kinakanta ni David na alam niya, everyday si Lord ang kanyang gabay. God's word is His instruction in daily life. Kaya every time na siya ay makakasalamuha ng mga tao hindi maayos, siya'y nagtatagumpay. Pag may labanan, siya'y nagtatagumpay. And he always give praise to the living God. Do you know the song? Shall we sing with me? Can you sing with me? I will bless the Lord who guides me. Even at night His word instruct me. And I know He's always with me. I will not be shaken. No wonder my heart filled with joy, and my mouth shout His praises. My body rests in safety. I will not be shaken. My God has shown the way. My God has shown the way. His power filled me up. He's always on my side. I will not be shaken. My God, my solid rock, my firm foundation. In Him I stay. I will not be shaken. I will not be shaken. I will not be shaken. In the solid rock I stand. You believe that? Sing with me. I will not be shaken. In the solid rock I stand. I will not be shaken. In the solid rock I stand. I will not be shaken. In the solid rock I stand. My God has shown the way. His power filled me up. He's always on my side. I will not be shaken. My God, my solid rock, my firm foundation. In Him I stand. I will not be shaken. I will not be shaken. I will not be shaken. You will never be shaken because you belong to the unshakable kingdom. Ilagay niyo ito sa inyong puso at kaisipan. Pagsubok ay nandiyan. But your protector is no other than God. Jesus is in you. Dahil nasa sayo, hindi ka bibigay.
At alalahanin mo yung banal mong pagkatakot sa Diyos ang siyang dapat laging mamumutawi sa puso't buhay mo. At lagi mong sasabihin yon, Lord, help me. The word help here meaning total submission and dependence on Him. Nagdi-depend ka sa Kanya. Huwag kang mananahan lang sa sarili mong lakas at talino. Maniwala ka. That is nothing. Because the Bible says, the wisdom of men are foolishness in God. The strength of men is the weakness of God. He is the God who knows the end of the beginning, as I mentioned earlier. So number 4, obey and do God's command. Sabi ng Psalm 34 verse 11 to 14. Napakaganda yung verse na to. Before we close, let us read this one. Ang sabi niya dyan, come, my children, and listen to me, and I will teach you to fear the Lord. Tuturuan kita para magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Diyos. Does anyone want to live a life that is long and prosperous? Sino gustong humaba ang buhay? Prosperous ang buhay. Tingnan nyo ang sikreto dito. Verse 3, sabay-sabay, go! Then keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Woo! Ang ganda! Praise God! Gusto mo umabang buhay? Control your tongue from speaking evil. The more na nagsasalita ka ng pangit, the more na pumapangit ang buhay. The more ka magsasalita ng maganda, paganda ng paganda ang buhay. Amen! Kaya ang sabi niya dyan, then keep your tongue from speaking evil, and your lips from telling lies, your lips from uttering deceit. Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Now listen, kingdom people. You belong to God's kingdom, yes? Therefore, in God's kingdom, there is no lies. There is no evil in God's kingdom. Wala pong kasamaan doon sa kingdom of God. You belong to that kingdom. That's why mahaba ang buhay mo hanggang buhay pang walang hanggan ang tatamuhin mo. Hallelujah! Kaya nga sabi ni David, I will not be shaken. 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 At sabihin natin, my God has shown the way. His power filled me up. He's always on my side. I will not be shaken. My God, my solid rock, my firm foundation. In Him I stand. I will not be shaken. Tumayo tayo, come on. I will not be shaken. I will not be shaken. Sabihin natin sa Kanya, my God has shown the way. His power filled me up. He's always on my side. I will not be shaken. My God, my solid rock, my firm foundation. In Him I stand. I will not be shaken. I will not be shaken. Not be shaken. Again, the Bible says,
Jesus said, heavens and earth will pass away, but His word remain forever and ever. And God said again, once again, yayanigin ko ang mga bagay na mayayanig. At ang mga bagay na di mayayanig ang mananatili kailanman. Tibayan ninyo ang inyong pagtindig sa Word of God. Walang ibang foundation ng faith kundi ang words of God. And my challenge to you, are you declaring and are you willing to declare completely that you belong to the unshakable kingdom of God? Are you willing to submit yourself to the King of that unshakable kingdom? Who is the King of that unshakable kingdom? Ano yun? Jesus. You belong to that kingdom. Just completely give your life to Him. Hahabang buhay mo, please control your tongue. Ang nature dapat natin ay kinokopya natin kung ano ang nature ng ating King. And it's not impossible to copy it. Sapagkat yan ang gusto ng Diyos. The Holy Spirit will help you to get out from sin because He lives in you. But if the Holy Spirit is not in you, then you will surely live in sin. Yumungo tayo lahat at pumikit. As I pray, siyasatin ng Diyos o magpasiyasat kayo sa Panginoon. At the same time, could you please surrender your life to the Lord? Do you have any evil thoughts? Do you have any unclean lips? Nagsasalita ka lagi ng mga negative sa buhay? Meron ka bang worrying thoughts? Nag-worry lagi ba ang mind mo? Do you have that yung fear sa puso mo? Yung fear na lagi kang nagda-doubt, lagi kang nangangamba sa buhay? Pwede bang humingi ka ng tawad sa Diyos? Isuko mo yan sa Panginoon. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Then ask God's forgiveness and say sorry to the Lord. Mag-sorry ka sa Panginoon. Oh God, thank you for making us part of your kingdom. You are the King of kings and you are the Lord of lords. You've given us the assurance of salvation. Kaya Panginoon, hayaan mo po na lahat kami sa oras na ito, linisin na yung kapangyarihan at yung banal na dugo dahil wala kami magagawa kung wala ka. Lord, help us. At sabihin natin ngayon, Panginoong Hesus, Ikaw ang kalakasan ko. Patawarin niyo po ako lubos sa lahat ng kasalanan ko. Linisin mo po ako ng banal mong dugo. Sa lahat ng negative thoughts ko, sa lahat ng maruming pananalita ko, lahat ng masamang sinasabi ko, patawarin mo po ako. Maging mga pag-aalinlangan ko, lahat ng plano kong pangit, patawarin mo po ako. Baguhin niyo po ako lubos. Holy Spirit, maghari ka sa puso ko. Tinatanggap kitang lubos sa buhay ko bilang tagapagligtas
at aking Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. I belong to your kingdom. I have eternal life. Help me to worship you. Use me for your glory until you come. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I just wanna say, I love you. Sabihin natin yun sa Panginoon. I just wanna say, I thank you, Lord, for all the things that you've done in my life. Things that you've done in my life. Here I am. I will serve you more. Lord, I offer you my life. I am willing, Lord, to do your will. I give it all to you, my Lord and King. Here I am. I will follow you. Here I am. Here I am. Use me for your glory. Here I am. Here I am. I will praise your name. Here I am. Here I am. I will do what you want me to do. Because my life is yours. I'm for you alone. Come on. Here I am. I will praise your name. Here I am. I will do what you want me to do. Because my life is yours. This time, lift up your hands to Him. Come on, give your glory. Come on, give your life to the Lord. Come on. Here I am. Use me for your glory. Open your mouth. Open your mouth. Sing it. Declare it. I will praise your name. Here I am. I will do what you want me to do. Because my life is yours. My life is yours, Lord. Our life is yours. Ang buhay namin, pag-aari mo. Dahil hiram lang namin ito sa iyo. At salamat, Panginoon. Dahil meron kang mga anak na nagbibigay ng papuri. Lord, alam ko uhaw na uhaw ka, Panginoon, sa papuri at pagsamba ng mga tinubos mo. Salamat, O God, sa privilege na ikay na paglilingkuran. Salamat din sa privilege, O God, na kami tawagin mo. Salamat, O God, inahon mo kami sa putik na buhay. Now, Lord, tanggapin mo po ang aming pong papuri at pagsamba. Use us for your glory alone. At sa lahat naman na mga nagbigay ng papuri sa iyo, Diyos, i-bless mo ang lahat ng kanilang mga buhay. Lord, ang buhay nilang pisikal, manatili pang humaba, O God, at manatiling malusog hanggang sa dagdang oras na kami kunin mo. Bigyan mo kami lagi ng mapayapang isip at puso. Ilayo mo kami, O God, sa anumang tukso, Panginoon. Sa anumang pagkakasala. Lord, help us to live a holy life. Thank you so much, God. And Lord, habang naghihintay kami na yung pangalawang pagbabalik, ang lahat ng mga anak mong ito, because we belong to your kingdom, let your abundant
blessings financially, materially, spiritually, Lord. Maranasan naming lahat in the name of Jesus. And Lord, walang defeat, O God, sa buhay namin. Instead, we will be happy in serving you in your kingdom, O God, and you will always grant the desire of our hearts. Salamat po. Tulungan niyo po kami na kami maging instrumento sa ikaliligtas pa ng maraming mga tao. Salamat po dakilang Diyos. Maraming tayong ma-born again bago ka dumating. And God, thank you because we belong to the unshakable kingdom. We give you praise, Lord, for blessing your people now. To God be all the glory. In Jesus' name, everybody shout and say, Amen, and Amen, and Amen. Praise the Lord. Congratulate everyone by showing like this. God bless you. Amen. Are you blessed today? Thank you, Lord. We belong to the unshakable kingdom.